Intro muna. Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Hello. Magandang tanghal. Okay na. Okay, isang magandang tanghali po sa atin lahat. Hindi nyo binigyan ng ano eh. Okay, so, Chinoy, Yeah. magandang araw. Magandang tanghali sa ating taga-subaybay. Luzon, Visayas, Mindanao. Napakaswerte tayo hapon na ito. Meron tayong panauhin. Okay, MMDA, siyempre, Bong pakita Nebreha. nga natin, be. Hello, Sir Bong. Wow. Hi, Ma'am Fe. Ay, naku-miss you. Oo nga, talaga. Maiksi na buhok na kuya. Oo, bumabata eh. Okay, so congratulations sa iba nating mga activities na ginagawa. Sir, kamusta na bang MMDA natin ngayon, lalo na doon sa task force mo? Well, Ma'am Fe, busy pa rin. Lagi naman kami busy. Hindi kami nawawalan ng trabaho. Sa araw-araw, alam mo naman ang problema natin sa Metro Manila, walang katapusan. So, ang trabaho din ng MMDA, tuloy-tuloy, So, ganoon po talaga. Tuloy-tuloy pa rin. Naku, alam ko naman napaka-aktibo mo. Diyos ko. Sir Bong, kamusta na ba ngayon ang ating MMDA tungkol doon sa mga budgeting nito? Dahil di ba budget for next 2024. Kamusta na ba ang budget natin? Well, so far, Ma'am, pagkakaalam ko, na-approve naman kami yung budget na propose namin for 2024. Approve naman po yan. Nagkaroon lang po ng konting suspension during the hearing, pero napagkasundoan po, na-justify naman po lahat ng mga tinatanong ng ating mga kongresista, and it was passed. And natutuwa kami at na-approve po yung budget namin. So we're ready to work for 2024 with the budget that we have. So ibig sabihin lang nito, sir, naniniwala pa rin sa inyo ang diba, sa budget deliberation. Paniwalang-paniwala sila sa mga trabaho natin, ano po? Ako naman, Ma'am Fe, kung hindi pa naman paniniwalaan yung trabaho namin, nakikita nyo naman po, araw-araw ko sa kalsada. Nakikita nyo naman po kung paano kami tumugon pag may pagbaha. Even yung mga bagyo natin sa ibang probinsya, MMDA po, tumutulong dyan. Nagpapadala po tayo ng mga tauhan para para tumulong, para mag-road clearing doon. Nagpapadala tayo ng filtration system para may mainit na tubig yung mga kababayan natin. At kung matatandaan nyo po, yung nagkaroon ng earthquake sa Turkey, MMDA nagpadala. Wala po sa budget natin yan, pero nagpadala po tayo ng tauhan natin para tumulong po dyan. Dito kaya sa magaganap dito sa Israel, nako, baka pagkatapos na naman yan ay trabaho na naman ulit. So, sige, Katsinoy. Magandang hapon ho, Bong Nebreha. Ay, may katanungan tayo, may pag-asa ba tayo? Doon napakagulo ang parking area sa Metro Manila. Stop muna tayo. Kung may pag-asa tayo, tama ba yung tanong mo? Oo nga, kasi maganda performance mo eh. Alam mo, ito na lang po, kung wala na talagang pag-asa, kung ako mismo wala na ng pag-asa sa problema natin sa Metro Manila, hindi nyo na ako
pa ako dyan. Oo. So, pero nakikita nyo pa naman ako, nandyan ako eh. So, ibig sabihin nun, naniniwala tayo na may pag-asa pa rin. May solusyon pa rin na magagawa. So, yan. Ng problema. So, ibig sabihin, may pag-asa pa na maayos yan. Supportahan natin MMDA. Ito kasi walang binabit. Alam mo... Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Pag kayo nawala ng pag-asa, wala na. Baka mawala na ako ng lakas ng loob niyan. Alam mo, Sir Bong, itong sa kasama ko na to, itong partner ko na to, walang binanggit siya sa araw-araw na pag nagkita kami, lagi na lang ikaw. Oo. Bidang-bida ka dito. Yan. Diba? So, Sir Bong, ngayong eleksyon na darating, makakasama ba kayo? Mai-involve na naman ba kayo dito sa mangyayaring eleksyon dito sa October 30? Well, unang-una, na-clarify ko, hindi ako tatakbo, ha? Hindi. Baka mamaya, Panalo yan. Kung wala man, hindi ako tatakbo. Pero kung yung involvement in as far as traffic management, yan po ang MMDA. Pag umulan po, makakasigurado kayo na ang flood control teams ng MMDA nandiyan po para tumulong sa pagbaha. Mm-hmm. So pagkatapos ng eleksyon, kasama po kami sa mga maglilinis ng mga election materials na nakakalat sa kalsada. Usually, ganun po ang nangyayari. Di ba? Yung mga pinamimigay na line up, yung mga papel, yung mga tarpaulin, lahat po yan, lilinisin po natin pagkatapos ng eleksyon para sa susunod na araw na may pasukan, malinis na po yung mga yung mga eskwelahan na gagamitin para sa eleksyon. Tutulong po kami kasama ng LG. Oo, mahirap na naman na trabaho yan, Sir Bong. Oo. At syempre, sabi nga, may tanong ka pa, Sir. Sir Bong, yung regarding tungkol sa nalalapit All Saints Day, nakahanda ba ang ating MMDA mag-monitor sa mga lahat, buong nationwide na sementeryo? Karagdagang tauhan? Well, hindi naman natin kailangan ng karagdagan tauhan, Sir Carlos. Actually, itong mga bagay na to, taon-taon na namin ginagawa, naka-template na po yan. So, yung undas, depende na lang po talaga, dumadami po talaga yung pasahero natin, yung mga lumuluwas ng probinsya, and kaakibat yan, hindi lang naman po MMDA ang nagtatrabaho during those times, kasama po natin yung mga ibang agencies ng government na involved sa traffic and transport management, LTFRB, LTO, HPG, no? So, magkakasama po kami yan. And tama po kayo, yan na po yung susunod after this election. Kasi magkakasunod na yan, Election. Actually, hindi lang election pa. Yung strike sa Lunes ng mga jeepney. Diba, mag-strike daw yung magkatitigil pasada raw yung manibela. Kahit sabihin mo na isa lang na grupo yan, sasabihin natin konti lang yan, hindi po namin pinagsasawalang bahala yan. Talaga pong pinaghahandaan pa rin po namin dahil ayaw po natin yung mga kababayan natin na ma-stranded sa kalsadahan. At saka syempre, patuloy po provide ng mga rescue vehicles para siguraduhin po natin mga kababayan natin po maipit sa kalsada. Yun. So, ibig sabihin nito, itong Oktubre na ito hanggang Nobyembre, hanggang December, busy ang mga taga-MMDA sigurado. Busy po talaga yung mga lolo nyo ngayon. Sa totoo lang, Ma'am Carlos, we have so many things on our plates right now. Yeah. And lahat po yan kailangan namin tugunan. Sa susunod na na linggo, 16 na, kalahating buwan na po yan ng Oktubre. And alam naman po natin yung election, didikit po yan sa sa undas. So lahat po ng ito nandyan po ang MMDA para tumugon sa lahat ng mga pangangailangan ng mga citizens ng Metro Manila. Pero ang tanong natin dito ngayon gaano ba kahanda? I think, nakikita ko pa lang sa'yo, handang-handa ka na Ikaw naman, tuwing umaga, ikaw dumaratsada sa mga karsada, sir na sinusubaybayan ka kaya namin. Sobra. Oo. Kaya nga, Ma'am Faye, nga sinasabi ko sa inyo, pag wala ka na nabalitaan sa akin, hindi na tayo nagtatrabaho, baka ibang usapan na yan. But as long as makikita nyo po yung mga tauhan ng MMDA, nandiyan pa rin sa kalsadaan, tuloy po ang
tuloy po ang pagtugon natin sa mga problema ng Metro Manila. Hindi ka ba nabobor, kuya? That's sobrang sa araw-araw gigising ka ng umaga. Hanggang anong oras ka ba sa karsada? Hindi ko na namomonitor, Ma'am Pe, no? Kasi minsan talaga sobra-sobra tayo sa oras. But hindi yun hindi yun. Ang ano natin, katulad yan, kung titigil na lang tayo sa pagtrabaho dahil pagod na tayo or kaya nabobor na tayo, di lalong mawawala ng pag-asa si Sir Carlos yan, di ba? Oo. So, alam mo to kahit pa paano, pag sa tuwing gising sa umaga, ikaw na kagad ang minomonitor niyan. So, Sir Carlos. Sir, Bong, sa ngayon, ilan ba ang office ng MMDA? Ilan po ang Office. Well, ang pinaka main office po namin is sa Julia Vargas, bago po yun. Yung Orense po, binakita po namin yan dahil condemned na po yung building na yan. Wala na po nag-opisina doon. Yung Metro base na po na iwan doon. So, tapos may mga pumping stations tayo, may mga opisina rin po doon yung mga flood control teams natin. And yun po yung mga and of course yung mga district traffic enforcement districts natin, may mga opisina. Yun po yung mga iba't ibang opisina ng MMDA. Yun, oo. So maganda rin naman siguro ay itong mga darating na ito, anong pinaka-importante sa inyo? Sa bagay, lahat importante sa inyo, Pero ano yung pinaka parang nakikita mo na medyo challenges sa inyo? Is it election, undas, Pasko, alin po ba doon? Ang talagang pinaghahandaan yung maigi. Ang pinaka-challenging talaga itong undas, leading to Pasko. Kasi alam mo naman po, tuwing Burma, ina-anticipate natin mga 15% dumadagdag sa volume ng vehicles natin sa Metro Manila. So ngayon, nasa mga 430,000 na tayo sa EDSA araw-araw. Kung magdadagdag ka pa ng 15%, so, di ba, mga 6,000 na naman ang idadagdag natin dyan. Napakalaki po nun. At tama ba? Mga 60,000 yata. So, malaki po yun, no? So, ang nito, Ma'am Pe, Sir Carlos, kaya po namin araw-araw kami nag-clearing ng mga mabuhay lanes, alternate routes, para bigyan ng alternatibong ruta. Hindi tayo lahat magsiksikan sa EDSA kasi ang EDSA, ang carrying capacity lang yan, 268,000. Nasa 430 na tayo. Saan natin ilalagay? Sa bagay, diba? Oo nga. So, kailangan natin buksan yung ibang daan na i-clear natin yung mga daan na pwedeng daanan pa para mabigyan natin ng alternatibong ruta yung mga motorista. Okay, dito sa Maynila, kasi ito atang Manila ang naiiwan na ganun pa rin di ba? Yung mga dati kasi nung nandiyan kayo, yung dito sa may bandang nga ba tong tawag dito? Irosbol, yung circle na paganyan. R10. Sa R10. Sa circle, oo. Oo. Tapos nakita ko, napansin ko lang sa ngayon na parang ang luwag-luwag na ng mga yung mga tawag dito, yung mga yung mga nagpa-park kasi dami ko iniisip. Nagpa-park, ang dami na, halos dalawa na talaga na magkaharapang ganyan. Sa Maynila ko lang nakikita yan. Dati hindi naman ganyan yan diyang Sir Bong. Bakit nagkaganon? Ang sabi nila, sila na po ang gagawa niya. Matatandaan niyo po, nag-congressional hearing po tayo. Gusto pabuwagin yung MMDA noon. Oo nga, tama. Itong mga bagay na to, mga political, na yan, subject to political, ideas of the politicians there. And iyaw po na sa politika So, pag sabi nila na maraming reklamo sa'yo, sabi nila sa akin, maraming reklamo sa'yo, sabi nila, hindi raw ako nagko-coordinate, hindi ka pwede sa Manila, then so be it. Even though it's not true. It's not true. I'm making a categorical statement that it's not true. Hindi po nila ako binigyan ng pagkakataon na sumagot at ipakita yung mga ebidensya na nagko-coordinate po kami dyan. Ang ramdam ko po, ayaw nila ako sa Manila, then so be it. There are 16 other LGUs na pwede kong bigyan ng oras at kabahuhan. Kung sasabihin nilang kaya nila yan, di kaya nila yan, di i-prove nilang kaya nila yan. Katulad yan, kayo nagsasabi, dalawa yung nakapark sa arte. Hindi naman nangyayari yan. Katapatan Katulad yan, nagre-reklamo
mga yung sa terminal ng yung container terminal, ang hirap na hirap sila makapasok. Ilang beses na natin cleaner yan noon. Ngayon, balik na naman sa dati. Kung ireklamo na lang po nila sa City of Manila. Kasi City of Manila po nagsabi na kaya nila yan. Kaya nila, oo. Hindi ba yun pwede na kanya-kanyang trabaho? Siyempre, ang MMDA, to fix everything about yung traffic, no? Di ba? So, hindi ba pwedeng ganon? O talagang dadaan pa rin? Ma'am, kanya-kanya pong ang local government po covered by local government code, Mm-mm. They have autonomy to that. Ayaw na po namin sa politika niya. So, kung gusto nila tulungan namin sila, di tulungan namin sila. Kung ayaw nila, huwag na lang po, di ba? Kaysa mag-away-away pa kami dyan sa paglilinis niya. Ang dami, hindi katulad dati na maluwag-luwag. Kasi alam ko nung una, di ba, talagang walang nakaka-park dyan sa mga lugar, lalo na sa malapit sa mga bars, nightclub, yung ganon. Naku, ang dami. Okay, ito sabi ni Jun Anzures, sir, napupolitika si Colonel Nebrija, lalo na sa Riders Party List daw. Ayan, hindi ako sabi, si Jun Anzures po ito. Sabi niya, sir, napupolitika ka daw, lalo na sa mga Riders Party List daw. Alam mo, ito na sasabihin ko, ako po, magmula hanggang ngayon, you know that I'm advocating road safety, pangkalahatan. Hindi lang po sa rider, pangkalahatan. Pero ang marami po kasi nagbabiolate, karamihan, mga motor. Correct. Walang helmet, nakatsinelas, ito nasa batas naman ngayon, pupolitikahin kami, nasasabihin nila, yung pagsusuot ng sapatos, batas lang ni Bong Nebrija yan. No? Hindi po totoo yan. Hindi po mambabatas si Bong Nebrija. Bong Nebrija po, enforcer. I do not even interpret the law. Yan. I just enforce. No? Okay. Kung ano po nakasaad sa batas, kung magkano yan, na po pinapa-implement namin. Walang dagdag, walang kulang. Pag meron pong dagdag at may kulang, sabihin niyo po sa amin. Pananagutan po namin yan. Pero yung sasabihin na batas ko yan, hindi po totoo yun. Yan, tama. At nakakalungkot, ang nagsasabi niyan, ultimong mambabatas, dapat he should know better. No? Okay. Wala pong batas na pinapa-implement si Bong Nebrija. Kasi kung nagkaroon ng ganon, hindi na dapat siya mambabatas. Ako na lang ang mambabatas. Correct. Siya na lang maging enforcer. Colonel, usog ka daw kasi hindi ka nila makitang maigi kasi masyadong napakalinaw daw nung nasa likuran mo. Gusto ka nilang makita. Ma'am, lilipat lang po ako. Actually, paalis na po ako. Nahihiya na po ako kay Sir Carlos na araw-araw akong kinukulit na alauna So, sige po, ma'am. Lilipat na po ako. Magpalastas muna kayo. Okay, thank you very much, Okay, at syempre mga kakampi, sandali lang po, makikita natin yan. Yan po si Colonel Nebrija. Yan, Colonel Bong Nebrija. Napupolitika daw siya. Pero bago yan, tayo muna ay magpaalala mula sa ating himpilan. Isa lang. Sige. Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ng mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghihimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Okay, balik tayo sa ating programa and of course, kasama pa rin po natin dito si Colonel Bong Nebrija. Yan.
At alam niyo naman po mga sentimento namin dito ay ganun pa rin sa Kamaynilaan, ano? Ay talagang napakarami ng mga nagpa-park. Ayan po. Ayan, ganda. Ayan Ayos na ayos. Ayan po, nakita niyo na si Sir Bong. Sir Bong kasi, marami yung mga nanonood sabi hindi ka daw nila makita. Ay, gwapo. Against the right po kanina. Oo, kanina. Sir Bong, yun nga sinasabi natin. Paano mo nasasabi ni June na ikaw ay napupolitika ng mga riders party list? They're trying to use my name. Alam niyo po, yung katulad mo sa budget hearing, sinasabi nila, gusto nilang palutangin yung pangalan ko na ako yung nagsabatas na bawal ang tsinelas sa backrider. Hindi po totoo yan. Minungkahi po natin, kinonsider po ng technical working group, kinonsider po ng MMC, kaya po naging resolution yan sa single ticketing na isama po yung violation na yan. So ngayon, nung sinama yan, may kaukulang fines and penalties and pinapatupad lang po namin. Never po ang enforcer na mag-i-interpret ng batas. Tatandaan po natin yan. Huwag po tayo magpapadala sa mga ano-anong mga idea na sinasabi, kahit kongresista pa po yan. Kung hindi naman po tama ang sinasabi nila, wag po natin paniniwalaan. Kasi po, minsan nagagamit tayo sa politika kasi ang gusto nila, katulad noon, na pag-usapan ulit yung tsinelas, hindi na po, nag-move on na po ako dyan. There are so many ways to keep our riders safe, and we are just focusing on the fact that we are apprehending those who are not following. Alam niyo po, Ma'am Faye, Sir Carlos, i-share ko lang may nagkarambola ng mga motorcycle riders. Lahat po ng mga pinagsasabi natin na huwag nilang gagawin, nandun po lahat sa aksidente yun. Totoo. Nakatsinelas, correct, walang helmet, correct, may karga na bata sa motorsiklo, excess passenger, no? Tapos, yun, hindi ko lang po alam kung ano nangyari doon sa babae na tinamaan ng motorsiklo, ng gulong ng motorsiklo, yung ulo. Wala pong helmet. So, nakakalungkot tong mga to. Sabi ko nga, lahat tong mga to, miyembro ng dilag. Miyembro ng dilag. Yung tinatawag natin, dyan lang ako gang. Na tuwing mahuhuli mo, walang sasabihan kundi, Sir, dyan lang ako eh. Sir, dyan lang ako eh. Di ba? Sabi ko sa nila, kakadyan nyo ng kakadyan, dyan kayo maaksidente. And true enough, yan na po yung patunay. Tapos sasabihin nila, batas ko lang yung tsinelas. I mean, oo, hindi siguro maililigtas yung na-aksidente doon kung nakasapatos siya, but it would have been safer. Hindi siguro maililigtas kung naka-helmet yung babae, but I guess kung naka-helmet yon, hindi po mapupuruhan yon. No? Hindi po ganun kalala ang injuries yan. Yung survival rate tumataas. Yung po hindi maintindihan ng ating mga kababayan na patuloy na bumabatikos sa mga polisiya ng MMDA na bumababa at tumataas po ang survival rate nyo with all these protective gears. Diba? Ayaw na po namin makipagtalo, gagawin na lang po namin ang dapat namin gawin, ipapatupad po namin ang dapat namin ipatupad para sa kaligtasan ng bawat road users. Okay. So there's no debate in there. As long as we are implementing regulations based on resolutions, ordinances, and policies and law, wala po tayong dapat pag-usapan. Kasi yun lang po naman ang pinapatupad namin. Eto, isa pang question lang daw po ito. Tanong lang niya, sabi niya, kasi naman daw ang mga MMDA nasasapuawan niya yung mga trabaho ng mga locals dito sa Manila. Ibig sabihin, nasasapawan daw ng MMDA ang mga trabaho ng lokal na halos pareho lang ng trabaho ng MMDA, sabi. Alam mo, Ma'am Fe, they should not look at it sa masasapawan, They should look at it in the aspect of cooperation. Yes. Kasi alam naman natin na limited din naman yung resources ng LGU. Diba? Alam din naman namin, tignan nyo, 36 ang 30 na lang. Ilagay na lang sa 30 ang team ko. It's hard to assemble 30 personnel from the LGU just to address steering operations. Correct. Oo, mahirap. You need to pay for it. You need to give them PPEs. You need to give them equipment. It will be hard. It will be expensive. Di ba? Tignan nyo kung gagawin mo, LGU, MMDA magtutulong. We will put our resources together.
Di ba? Tapos magtutulungan tayo, lilinisin natin yung kalsada. We do not care about the accomplishments. They may take the accomplishments. Nilinis to ng barangay, nilinis to ng LGU. It's all for them. Yes, at correct. At the same time, nasa-servisyoan natin yung mga tao. Yun ang importante doon, mga Pesar Carl. Oo, ibig sabihin, walang sapawan na usapin, ano, di ba? Wala po, kooperasyon. Kooperasyon po. Tama yun, di ba? Kooperasyon. Pero tingnan mo nga ang nangyayari. Ang may sabi dito, kasi daw dun sa mga parking kumikita. Sino kumikita dito? Kumikita dito sa local. Tama ba? O hindi ako nagsabi niya, sabi lang nitong nanonood sa atin, sir. Sir Bong, mag-comment ka nga dyan. Tuwa, si Bong. Sir Bong, hindi rin po ako nagsabi dyan, Ma'am Fe. Narinig ko rin lang yun sa inyo. So, hindi ko po alam kung ano sasabihin ko. Like what I've said, Ma'am Fe, no, Sir Carlos, I do not want to dwell on the politics. Yeah. Ang Bong Lebrea po, enforcer lang. Ang mandato ko, maglilinis ako. Ang mandato ko, panatili ng kaligtasan ng mga road users, that's what I will. Ang mandato ko, hulihin yung mga violators, that's what I will. Other than that, I do not want to dwell in politics kasi tama ka, Ma'am Fe, Sir Carlos, ako po ang pinupolitika. Hindi po ako namumulitika. Yes, oo nga naman. Matagal na natin kasama to di ba? Ito pag nagkita kami nito, walang politika, sasabihin niya lang, sir, ganyan-ganyan, ako, ito, puro kwento ng mga ginagawa ng MMDA. Minsan nakakasakit na rin ang ulo natin si sir Walang ginawa kundi trabaho, di ba? Pero yun nga, sinasabi na, minsan sabi ko, ito naman si sir, wala namang kwento kundi puro trabaho na lang di ba? Kasi sumasakit din ang ulo mo. Pero yung isang tinatanong natin, totoo, babalikan ko lang yung kumikita daw, yung mga sinabi mo yan LGU. Kasi nakikita ko naman sir talaga talagang double parking sa magkabilaan, kanan at kaliwa, tas may naninigili ang mahal. Ang mahal, pinakamura sir, Bong, 50 pesos, mga 2 hours yun. Tas with that, dadagdag, di ba? So nakakalungkot. Yes, Ma'am Fe, whatever it is, yung mga tinatawag nilang MOA, yung tinatawag nilang paid parking, yung kung ano man po yung bayaran na yan, if it's covered by the local ordinance, we respect it. Yes. Pag in-approve po yan ng City Council, we respect it. Ang problema, yun nga po, pero minsan meron po mabuhay lanes, bawal po yun. Meron po tayong main thoroughfares, bawal po yun. Di ba? Katulad ng sinasabi nyo kanina, bakit sa arte, double parking na? Di ba may kumikita dyan? Kung may kumikita dyan, bawal po yun kasi main thoroughfare po yun. So, somebody needs to put order in that, na i-clear yan, na hindi i-consider yung mga bayad-bayad kasi yun nga po, bawal po yun. Yun ang kaya nga magalit sa kanya. Kung nandiyan ka, hindi ako kikita, ika nga Di ba? Yung mga ganong klase. Sir, ikaw, meron ka bang dagdag? Sir, regarding, kasi nasasakit na tenga nga tungkol sa may simbahan doon. Nalalaman mo? Simbahan sa? Ni Peter. Palagi nakaharang mga basura. Walang makapasok sa pedestrian lane. Sa may Quintin? Paredes? Hindi, doon sa may simbahan. Okay, oo. So, hindi na nila under yun, di ba? Maynila nga yan. Oo nga Di ba, sir? Kaya nasasawa na tayo sa complain. Kasi, complain yung lugar, sa may lugar nila, kasi nga daw lagi marami nakaparking, hindi na sila makalabas. So, kanino kayo nagre-reklamo? Manila, wala sa Manila. Kaya ganun nga yun, di ba? Simbahan niya, hinaharang. Alam nyo, Sir Carlos, alam nyo po, magreklamo muna kayo sa barangay. Barangay. Dapat po yung mga residente dyan, na mga naapektuhan ng mga parking na yan, makipag-ugnayan po sa barangay. Lalo-lalo na, mag-e-election ngayon. Sabihin nyo sa kanila yung mga problema na yan. Kasi, kung may kumikita nga po dyan, may nangniningil dyan, tapos nahaharangan yung mga residente, hindi naman po dapat yata tama yun. Kasi ang kailangan po natin, maayos, kaayusan sa kalsadahan. Ngayon, kung whether you will do it paid parking or whatnot, ang sa akin lang, ayusin nyo naman. Kasi may mga residente na may garahe, may mga residente dumadaan lang dyan. They are also your constituents. They also have complaints. They also deserve
orderliness in their own barangay, in their own streets, di ba? So, yun lang po yun simple lang Okay. So, ang nangyayari po kasi, katulad yan, natatanggap ko rin po sa aking Facebook, sa mga messenger ko, sa mga comments minsan. Sir Bong, bumalik ka naman nila. Hindi na. I do not want to go back there anymore. Ayaw nyo ako, okay na po sa akin. Okay lang. Maayos na po. Tahimik na po ang buhay ko. Oo. Diba? Marami pa po akong pinagtutugulan ngayon. EDSA, sinabi po nila na kaya po nila yan. Yun na lang po. Sabi ko, kaya nilang maningil, kuya. Iparating niyo po. Sir, kaya maningil. Iparating niyo po sa barangay niyo. Sige, pero ito isang sinasabi nga. Totoo ba ang naiisip namin, sabi nito isang followers natin dito, na kayo daw po, kaya kayo binabato ng iba't ibang mga politika, lalo na dito sa Kamaynilaan, dahil ginagampanan niyo talaga yung mahusay na trabaho. How do you comment on that, sir? Ito, binasa ko lang yung comment. Opo, ma'am, ang sa akin kasi walang wala sa atin yung mayaman, mahirap, di ba? Truck yan o tricycle yan, wala tayong pinipili. Kung mali. Kasi dyan lang naman po maniniwala ang ating mga kababayan sa pinapatupad dating batas na kung ang nagpapatupad ay magiging patas sa lahat. Ang hirap kasi na ang batas applicable lang sa mga tricycle drivers. Hindi po. Ang batas applicable lang sa mga sa mga motorsiklo. Hindi po. Applicable po yan dapat sa lahat. Tama. And nakikita po nila sa ginagawa po nating pag araw-araw na pagpapatupad ng batas, nakikita nila na tama, Tama yung ginagampanan, di ba? Wala tayong pinapalagpas, mapa-tricycle yan, mapa-truck yan. Pare-pareho lang po pagpapa-implement ng batas. Iyon. Mahusay na mahusay yan. Sir, may mga announcement daw po ba kayo sa itong naralapit na undas? Meron bang mga announcement ang MMDA? Sabi ni Jun Anzures. Well, ang sa amin po, inaantabayanan po natin. Magkakaroon po kami ng meeting tomorrow, interagency meeting tomorrow, para sa parating na strike sa Monday. Monday. Kung matutuloy po yung tigil pasada. And from there, we will also be having interagency meeting about the traffic management plans for the election. Mm-hmm. And yung sa parating na undas. Lahat po na ito, ma'am, pag nabuo na po namin plano kung ano po yung mga resources na ilalatag natin dyan, na i-press conference po namin yan. Yeah. At siyempre, tutukan namin yan, sir, ha? Opo. Tutukan po namin yan. Ayan, dami pang pumapasok na katanungan. Basta, wag ka daw wag kang magpapapolitika, Colonel Nebrihan. Yan, sir, kung nagpapolitika po tayo, wala na tayo dito. Oo nga. Tama. Sabi ko nga. Di ba? How can you put somebody down who is just implementing the law by the book? Tama. No? How can you remove me from my post if I'm just doing the mandate that you have asked me to do? Yes. Kaya nandito po tayo, nagtatrabaho lang tayo kasi alam natin that we are making a positive impact in the community. Yan. Politikahin nila ako, hindi nila ako politikahin. I'm sure what my team and the whole MMDA family is doing right now has a positive impact in the community and the whole Metro Manila. Yan. Yeah. At antabayanan po natin ang announcement ng MMDA sa mga okasyon na mangyayari ngayon, Mahabang trabaho ito. So maraming salamat. Thank Pero you. bago natin bitawan ang busy-busy tao sa kabuuan nandito ng Kamaynilaan. Ay sir, magbigay ka muna ng mensahe sa ating mga kababayan bago ka namin bitawan. Well, sa lahat ng ating mga kababayan, mag-iingat po tayo sa kalsada. Alam niyo po, road safety is a collective responsibility. Responsibilidad ng enforcer, responsibilidad ng motorista, ng pedestrians, ng commuters, lahat po tayo to keep all of us safe on the road. Alam niyo po, sundin po natin yung mga panuntunan ng batas. Iyon. Trapiko. Para sa atin po yun. Hindi po yan para sa fines and penalties. Para sa kaligtasan ng bawat isa. Let us make ourselves safe always. Tatandaan po natin, lalabas po tayo ng bahay, pupunta tayo ng opisina, kahit ano pong gawin natin, sakyan natin, motor man yan, bus man yan, kotse man yan, or whatever, ang goal po natin ay makabalik tayo sa pamilya natin pagdating ng hapon. So, I think that's the safest travel
for all of us every day. Yun lang po yun. Makabalik tayo sa bahay natin, sa pamilya natin. Ayan. Maraming salamat. Thank you very much, Bong. Salamat, Thank you. Busy. Salamat po. Mabuhay po kayo, Sir Carlos. Thank you. Mabuhay po Saludo kayo. po kami sa inyo. Thank you po. Ayan po si Colonel Bong Nebreha. Ay, walang pagbabago. Ganyan pa rin siya, no? Diba? Nagugutom na. Ay, nagugutom na siya. Order tayo, di ba? Ayun. Pero sabi na nga natin, yung mga announcement po ng MMDA sa mga gaganapin ng mga iba't long weekend po ito. Kaya abangan po niyo dito, ha? At dahil po sa ngayon ay we're following nung mga gagawin ng MMDA para Tatlong sa okasyon okasyon na to. yun, eh. Oo. Eleksyon? Ay, sa Monday pala, may Saints Day. Hindi, sa Monday ay tigil pasada. May tigil pasada. Susunod niyan ay eleksyon na. At susunod niyan ay All Saints Day na. Mas marami yun, no? Ang susunod niyan ay Pasko, Bagong Taon, at syempre, Fiesta ng Quiapo. Yan, Sunod-sunod yan. Sunod-sunod. At sigurado ang ating Major Colonel Bong Nebreha. Ayan. Hindi, si ano pa, Philippines. Philippines, yung grupo ng PNP. Busy. Okay, order na tayong mga pagkain. At syempre ang sincerity. Ayan. Sa pamamagitan po ng pamilya. Uy. Number po, pwede kayong tumawag sa mga number nito. 241-9990 241-9972. Ayan. Okay. At syempre, pwede kayong umorder sa bandang ang isang sincerity ay matatagpuan sa Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. At meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. Hindi gumagalaw. At sa ground floor ng Lucky Chinatown Mall, Binondo. Meron din tayo sa Little Baguio, San Juan, Robinson's Magnolia, and SM Mega Mall. Order na tayo. 1956 nang simulan ng Pamilya Uy ang Sincerity. Ayan. Sarap po. Ha? Yun, ang Sincerity, 65 years na, Rap. Okay. Rap, tigilan na yung kumakain nga naman yung bata, binibidyo kasi, Okay, next natin. Tubig. Ang pure distilled water, drinking water ng Absolute. Ayan, may pang family pack at may pang sports pa. At may pang personal. Yan. Yan. Yung bata talaga inom ng inom. Ay, okay. Yan, ang Absolute Pure Distilled Drinking Water. Number one yan. Ayun. Biyahe po tayo, lalo nga mga long weekend ngayon. Ay, ubos na ang mga seats. Ubos na ang gastos. Ubos na. Ayan po ang ating plug carrier, ang Philippine Airlines, na kung saan halos karamihan gustong-gusto dyan sa Philippine Airlines. Class ka na. Okay, tingnan nga natin ang High Precision. High Precision Diagnostics is not just any lab. It is a diagnostic laboratory that is at par with international standards. There are over 20 branches and more than 1,000 medical professionals and staff. It is the biggest and the leading laboratory that elevates the standards of the industry, catering to 5 million tests per year. They value constant and continuous improvement in their systems and focus on the quality of their results. Because everybody deserves high-quality healthcare. Yon. Laboratory kayo. 60 mga... Your healthy body. At siyempre 60 branches po yan, no? Diba? 60 branches. Diba? So, tingnan naman natin ang mga kaganapang nangyari itong ginawa naman ni ano. Yan. Ang Manila Continental Lions Club. District 301 A4. Lion President Johnny King. Okay, tingnan natin ang kabuuan.
Next. Ito, Chinese din to mga to. Oo. Ilang taon yan? Pang ilan? 80? 80. Sa may Century Park. Yan, oo, Century. Yun o. Dami ha? Yan. Ito yung mga officer siguro, no? Puro officer lang. Ulitin natin. Nabaligtad siya. Lion nga naman, Lions Club. Sige, sa akin muna. Okay. Ayan, pang ilang taon na? 80? 80th year na ng Lions Club. Nakita mo lolo, 90 na. Okay, at sabi nga ni si Jun Ansures sa December 16, gawad parangal na po. Dito marami tayong paparangalan. And of course, ang ating mga broadcaster, sila naman ang magbibigay. No? Sila naman ang maglalagay ng mga certificate doon sa mga awardee. Ayan. Sa mga awardees. Okay? Meron na? Sige nga. At syempre mga kakampi, ang Kakampi Online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. Dito po tayo ngayon sa ating Chinoy Public Service. At thank you very much naman pala kay Colonel Bong Nebriha. Diba? Si Colonel Ferdinand Ga, AFP. Okay. Si Philip Ines, General Philip Ines, WPD. Diane Sandoval. Dana Sandoval also is from BID. Oo nga. Saka si PIO ng DOJ, si Nico Clavino. Miss ba? Miko, baba. Mr. Nico Clavino. Yes, okay. Sige, go. Saya nila. Isang wonder who will touch your heart with tears. Bury him not, shun him not. Hindi natin makita. It's gone and your days through my face smile. Okay, naku, galing. Maganda yan, Maganda. Yan po ang Lions Club. Diba? Dito sa Pilipinas pala yun. 80th year? Nakita mo yung isang matanda dyan. Okay, at binabati din natin ang mga taga-NBI. Si Nick Suarez. Di ba? Saka si Giselle ang PIO niya. Ang Justice? Justice, tapos na, di ba? Si Clavino. Ang sa Prosecutor's Office ng Manila. Sino ba yan? Jesse Melindes. Yung libro niya, di ba? Okay. Bautista. Okay, so, ayan. Sabi nga ng catering daw, we also accept food for the offering. Ayan, offering pala. Yung sa, dito sa sincerity. Baka may mga offering.
Kailan natapos ang Mooncake Festival? Sabi ko, maybe Saturday, tapos na. Eto Saturday na to. So, gusto kong kasi may mga nakaibigan ako nakikita ko, nagmo-mooncake celebration pa. Ayun, laro. Tagal pala. Dice. Mayroong mga dice at saka may mga pinamimigay silang Wala ngayon, wala ang mga Chinese. Mga association. Ayun. Yan. Dati kasi nakakatikim ako sa inyo, ngayon wala ata, Diba? Kasi mahal yun mahal, no? Hindi, tsaka wala siguro nag-aalok masyado. Wala. Kasi noon dami, di ba? Dami. At doon ko natikman kay Chinoy. Ang mooncake, di ba? Very easy lang, okay? Hindi, tsaka talagang maulan, hindi ka makalabas, di ba? Pero ang celebration po naganap na yan ay para sa mga Chinese lang ba o lahat naman pwede? Lahat. Thailand, mga Asian countries, Vietnam, Singapore. Sila. Yung pong Mooncake Festival, ito ay kabuuan ng parang isang pamilya, na? Parang ganon. Dapat get together, sama-sama together, na magse-celebrate nito. Yon ang ibig sabihin ng Mooncake Festival. Tama kayo, bakit? Saan kayo pupunta? Nakalimutan ka bumati. Baka magtampo ang PNP chief natin, Benjamin Acorda. Okay. Saka si Adrian Dizon ng WPD. Yan. May nakalimutan. Hindi natin kahit. Pero kasi mga nakakausap natin, puro PIO, di ba? Oo. Yan. At syempre, sa mga taga-MMDA po, abangan po ninyo ang mga iba't ibang balita. Announcement ng MMDA sa mangyayaring mga okasyon na darating ngayon, no? Si Colonel Ferdinand nak-inform sa atin, magko-coverage daw tayo ROTC. Yan. At saka gusto ko sabihin mo, magtuturo tayo doon, ha? Gender. Mag-gender, tayo doon, briefing sa mga ROTC. Yeah. Ayan. At syempre mga kakampi, medyo wala na naman tayong oras, di ba? Antabayanan po ninyo ang Susunod. June Ansures sa kanyang Golpe de Gulat. Yan. Abangan-abangan ng po ninyo yan. At syempre may ipapakita pa ba na video? Live dance. So sige, para swertihin naman ang ating programa. God. Alliance Club. Maraming yelo. Purity yan. Anong yellow? Gold yan gold. Pera yan. Pera. Apat na lang pula. Puro yellow, Para sa mga lahat o kasi mga ganyan, kailangan may dragon. Swerte daw yan natin. Ito naman, swerte. Lion, mga Chinese community. Ganda mga lion. Di basta-basta yan. Practice yan. Robot. Hindi mo napansin, may dragon pumasok, kaya siniswerte ang token natin. Ang taboy sa malas. Sana mataboy na yung mga bad people. Ayun, at siyempre congratulations sa lahat ng mga nakasama natin dito. Ang Lions Philippine, tawag doon? Lions Philippine Club. Oo, Lions Club. Dito sa Pilipinas. Si Arvin, siya nag-ayos sa mga program natin. Hindi, wala ganyan kaganda. At syempre, tunto si naman tayo. Si Bong Nebreha. Oo, ang ganda ng pagkakakuha, di ba? Ang ganda, maliwanag. Maliwanag na maliwanag. At syempre, thanks din sa dun sa ating nakausap nung nakaraan. ASEC ba yan o USEC? Bautista? Yung sa fiscal. DEC. Sa DEC. Yung Department of Education. Si Francis. Bautista? Tama ba? Hindi, yung kausap natin si Francis sa USEC. Kay Michael Pua, assistant. Okay. So, ayan sabi nga po natin, marami pong salamat sa inyong lahat sa tagapagtaguyod ng programa to. Abayan. Abangan, na-excite lang po ako Kasi ang dami nating partner dito. Sige nga, sabihin mo nga lahat ng mga partner natin dito sa ating Chinoy Public Service. Ayan, NBI.
Sino ba? Sa pamamagitan ng PIO? Si Nick Suarez. Nick Si Suarez. Giselle. Yan. Thank you very much sa inyo, ha? Yan. Yan. Para nalalaman namin kung anong nangyayari dyan sa Oo NBI. nga, hindi basta malapitan natin. Oo. Susunod dyan ang PNP. Sino sa PNP? Si Jim Fajardo. Okay, sino siya? Siya ang PIO ng Philippine National Police. PNP yan. WPD, PIO. WPD si Philip Ines. Si Philip Ines. Ano siya? Major... General. Philip Ines. Philip Ines. Uy, pogi yun, di ba? Oo, di ba? Philip Ines. Next natin. Sa Justice. Sa Justice, si Miko Clavino. Ang PIO, ang Chief of Staff pala, si Miko Clavino. Eh, siyempre, sinong bida doon? Si Crispin Remulla. Yan. Sir Crispin, Secretary Crispin Remulla. Yan, maganda gumawa ang ano. At siyempre, ang mayor, ang layo na natin, kamay nila ang Pasay, tapos punta tayo sa Bandaluyong, no? Bandaluyong, si Abalos. Yan, si Mayor Abalos. Yan, baka papuntahin natin yan sa gawad parangal natin. Okay, susunod. Si Colonel Philip Ga sa AFP. Colonel Philip daw siya. Ferdinand Ga. Yan, na PCG. Si Captain Aurelio. Yan. Si Vanilio. Yan. At syempre si CG. Admiral Abu. Yan. Saka si, sa Coast Guard, meron na. Ayun nga, PCG. Yan. At ilan mga Chinese Chamber Commerce, si Pedro Cecilio at si Secretary si Fernando Gam. Sumusuport din sa atin. Chinese Chamber Commerce. At sa mga susunod po, Senator. Senator si natin. Bongo, di ba? Yan, sa Malasakit, no? Tolentino. Ayan. Sumusuport sa program. Mga kukunin natin, busy lang. At ang ating PCO? PCO? Si Cheloy. Si Cheloy. So, meron ba tayong pwede makuha dyan sa padala ngayon? Meron ba, RB? Meron kanina yung sa activity ng presidente. Di ba? Si President Bongbong Marcos, meron siya. Yung bigas, ano pa ba iba niya? Activity? Sige, tingnan natin. Kapraso. Thanks to God. Sinusuportahan tayo. Ang kakampi online ng kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. At kayo pong lahat ay nandito ngayon sa ating Chinoy Public Service. At syempre ngayon po ay meron na tayong Kakampi Radio sa ating YouTube. Wow, YouTube. Kakampi Radio lang po. Buksan nyo lang yung Kakampi doon. Makikita nyo na po yung ating YouTube. Ayan, di ba? At syempre hanggang ngayon hindi pa natin nakukuha maigi. Pero atin na din, kontrolado na natin. Dahil nahack po yung Kakampi Online. Wow. So tayo po ipansamantalang nasa Kakampi live. Okay, meron na tayo? Yes. At syempre, pagdasal din natin, panalangin din natin na matapos na ang gera o sigalot ng dalawang panig. Wala nanalo sa gera. Ang Israel at ang Palestine. Wow. Malakas din Palestine. Nakita mo mga armas. Oo nga, marami rin sumusuporta. Yung buong building, durok. Diba? Hindi, ilang taon naman daw nilang high-tech talaga ngayon mga ilang taon daw. pakmegera. Oo, ilang taon daw kasi na pinaghandaan naman daw talaga yan. At saka alam mo, nakakapasok labas din naman sila dun sa loob ng Nakita Israel. mo yung pakita, kahit may kanya ka, walang kwenta, isang rocket lang, durok ka na. Isang gano'n, pindot lang no? So tayo... Kaya sana huwag tayo umabot ganyan. At sana tayo nga ay maging maayos, no? Okay, meron na? Para bilang pagtatapos natin, tingnan natin ano ang mga aganapang nangyayari sa ating Pangulo. Ha? RTVM. At syempre, thank you very much sa RTVM natin, ha? Thank you very much. Radio, yan. Yung radio, means of communication ng ating Malacanang. Oo, Malacanang. Meron na? Thank you, Chelo. Yung namigay ng bigas. Pakita nga natin.
Chinoy Public Service. Ang mga binanggit po namin kanina sa inyo ay partner po ng Chinoy Public Service. Ilang mga ginagawa ng ating Pangulo, pamimigay daw ng bigas, sabi. Sige nga, yun na. Sabi ko, everyday bubuksan mo yun. Wala ba silang update? Okay na. Okay. Go na tayo. Yan. Sabi ni Kiko Anzuri, na mabigyan lahat ng bigas. Bumababa ang bigas mo. Kailangan natin baguhin ang mga sistema ng ating mga ginagawa. Hindi na maaari yung ginagawa natin noon dahil naiiwanan po tayo ng ibang bansa. Kaya kailangan para tayo makapag-compete, para kaya natin sabayan sila, hindi lamang sabayan, kundi magkompetensya pa sa kanila, ay kailangan natin pagandahin ang ating agricultural sector. Inuuna nga namin, tinitignan po namin, siyan ang pinakakulang ang development ng agricultural sector. Saan ang mga taong mas lalong nangangailangan? At yun ang ating uunahin. Asahan po ninyo ng pamahalaan ninyo, lahat po ng nakikita namin na hinaharap na problema ninyo ay hahanapan po natin ng solusyon niya. Nabigay din ng pera, no? Cash assistance. Lote yun, ano? Lote. Okay. So, ayan ang kaganapang nangyari dyan sa ating RTBM Presidential Broadcast. So, from time to time po ay makakakuha tayo at mahatiran tayo. Mahatiran tayo ng iba't ibang gawain sa loob ng ating Malacanang sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng ating Pangulo. Muli po ang inyong likod, nagpapaalam sa inyo. Thank you to the Malacanang Press Court. Tinutulungan na tayo ng RTBM. Okay. Thank so, you. maraming po salamat. Ito po ang inyong likod, Fred Nicodemus, nagpapaalam po sa inyo. Thank you very much. Sana supportahan ninyo ang aming programa. Kung may anong pakakamali, opinion ninyo ibigay para malaman namin dapat anong gawin namin. Okay, sa lahat po ng ating followers, kay RV. Thank you. Sa inyong lingkod, Kiko Anzures and June Anzures, thank you very much po sa inyo. Thank you very much. Supportan ninyo ang program. Abangan ninyo po, ngayon na po, ang Gulpi de Gulat. Okay. Arvin, thank you.